as senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Yun. Sorry. Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett and welcome po to my channel, Coach Jarrett Live. Kamusta po kayong lahat? Okay pa ba kayo? Kaya pa ba? Mag-alas 12 na. Overtime ako sa isang topic eh. Doon sa huling topic, nag-overtime akong 15 minutes. Dapat, 11:30, tapos na yun eh. Kaso, wala. Sumobra tayo guys. It is what it is. Sabi nga. But, I hope that you are enjoying our live stream. At wag na wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa ating Coach Jarrett Live YouTube channel. Pa-follow na rin po yung ating Facebook group, ang Pinasabat Newsroom at ang ating tambayan ng mga cocheros. Oo. Okay. Game. Shoutout tayo ulit. Tara. Bago tayo mag-umpisa ng ating next topic. Yan. Okay. Shoutout muna tayo ulit ha. Shoutout kay Ruben Esperanza, Soft Bites Unlimited, Tichi Purple Heart, Rian, Jocelyn, Albert Valenzuela, Edong Cereza Force, Fido Dido, Boboy Blue Pill, Azone, Jimenez, Rachel Escala, Marlene Malbog, Lea Marian, PW Discarte TV, Ke Umali, Joel Evangelista, Allen Mardipilan, Gina Inglet, Cesar Cabrera, Net Vlog, Roger Romero, VMB Mama Loves, Maikero, Lacey, Berto, Mayra Atienza, Loretta Daog Antonio, Zenaida Villanueva, Inveres Basketball, Felicitas Asisnawe, Miss Bloom, Annalyn Ekis, Jensky, Maria Corazon Monar, Mother Tess, Romy Reyes, Ligaya, Baldo, Takahiro, si Fopo, Tina 21B, Jess Con, Lelang Moda Explorer, at Maria Victoria Nakamura. Okay, ayan. Shoutout po sa inyo mga kababayan at ganyan lang muna ha. Para makadiretso na tayo sa ating topic. Okay. Game. Game. Pag-usapan natin itong ating next topic. Unahin muna natin dito. Balikan natin ang kwento ni Alan Peter Cayetano na mukhang nanganganib ang kanyang mukhang nauubos na ang minorya mga kababayan. Si Jinggoy na akulong, si Cheese tsaka si Joel lumipat, si Marcoleta nakakulong na rin. Sino pa ba? Si Legarda mukhang makakasuhan ng plunder. At mukhang susunod na to si Alan Peter tsaka si Pia Cayetano. Mukhang susunod na sila guys. Mukhang si Robin Padilla lang maiiwan. Oo, mukhang si Robin Padilla lang maiiwan mga kababayan. Ano kaya? Ang pangit no? Nauubos. Si Bato nagtatago. Yung Villar may 2 kaso rin, di ba? I mean, yung magkapatid na Villar may kaso rin. Malala rin yung kaso nila eh. Hindi lang masyado nababalita, pero malala yung kaso ng mga Villar. Insider trading. Oo, malala yun. Tsaka market manipulation. Kulong din yun, guys. So, nauubos na ang minority. Kaya ewan ko kung anong magiging future ng ating Senado in the next coming days. Pero hindi ako magtataka kung matitira na lang dyan 3 o 4. Kung saswertehin 4. Kung saswertehin. Yung magkapatid na Villar
Tapos tong si Amy tsaka si Robin. So, 4. 16 votes pa rin, Giselle Parilla. 16 votes pa rin. Napag-desisyon na yan, Ate Giselle. 16 votes pa rin. Oo. So, actually, tama rin yung ginawa ni Cheese Escudero na i-retain yung 16. Para kapag para kapag merong pumunta sa Supreme Court, magiging justiciable yung kaso. Kasi now we have to redefine what it means to have a majority vote of the senators, or hard and fast rule ba yung 16, di ba? May justiciable ka na. So I hope but anyway, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Pero ngayon, tutok tayo kay Alan Peter Cayetano. So, for the past few days, etong si Senator Ping Lacson is on a warpath. As in talagang gusto niyang distrongkahin ang dynasty ng Cayetano. The Cayetano dynasty. At yung mga expose niya, sunod-sunod eh. Oo, sunod-sunod mga kababayan. Tulad nito. Sana yan? Ayan. Noong July 28, isunumite niya sa ombudsman yung mga ebidensya na nakalap niya. 'Di ba nung una pa lang nag-uumpisa yung away nila, nag-imbestiga na to etong si Ping Lacson. Nagkalkal na siya. At actually, lumalapit pa nga raw sa kanya yung mga gustong maglaglag kay Alan Peter Cayetano. Hindi na nga siya yung naghanap eh. As in, sila mismo ang lumapit. Sila mismo ang lumapit kay Ping Lacson. I mean, imagine how unlikable you are. Ganun ka kasama. Oo. Ganun ka kasama. Na yung mga tao ang lumapit sa kalaban mo para magbigay ng ebidensya laban sa iyo. I mean, ganun ka kasama. Ang lala. Oh. Ang lala. So, Edong Cereza Wars, maganda tong question mo, kaso off topic. Kaso off topic. At pag sinagot ko yan, mahaba ang magiging sagot ko dyan. So, next time, ha? Next time. Anyway, going back. So, ewan ko lang kung anong... I mean, you're that unlikable, no? Or, ganun kasama ang tingin ng tao sa'yo. Ang lala eh. Tapos kanina, na-vlog natin sa ating live stream kanina, na hindi lang pala si Alan Peter ang merong insertion. By the way, mga kababayan, hindi ho illegal ang pagkakaroon ng insertion. Hindi ho illegal yan. Wala akong illegal dyan kapag ikaw ay nag-insert, no matter what the amount is, how big the amount is. It does not matter. Ang importante is yung insertion mo ba ay ginamit sa illegal. Yun ho ang sukatan yan. No joke. Yun ho ang sukatan yan. So, allegedly si Pia Cayetano ay merong 4.7 billion pesos na insertions. Although sinabi kanina ni Senator Ping Lacson sa interview pala niya kahapon, sinabi niya na wala pa itong pinagbabasihan na flood control project. So, as far as he is concerned, hindi pa raw niya ito nakikitaan ng mga ghost projects or hindi natin alam kung nagamit. So kung ganoon, kung hindi nagamit, o di walang mali, di ba? Kasi hindi naman siya nagamit eh, andyan lang siya eh. Kasi nga, mga kababayan, ang illegal o ang krimen ng plunder
kahit malversation, ay lumalabas lamang kapag ginamit mo yung pera. 'Di ba? Sa illegal na gamit. Hindi sa illegal na tenga. Wala namang illegal na tenga eh. Oo. So, pag di mo ginalaw yung pera dyan, walang problema. Kahit nandyan pa siya sa'yo. Naka-allot lang sa'yo. So, 4.7 kay Pia Cayetano. 6.7 naman ang kay Alan Peter. Out of the 6.7 billion, 75 million ang hindi na-implement. So, ibig sabihin, nagamit yung majority ng 6.7 billion. At ang illegal dito kay Alan Peter Cayetano, number 1, mukhang malversation of public funds ang nangyari. Kasi, sinabi nila na ito daw ay flood control pero ang katotohanan, ito ay reclamation. Patay. Yay. Ang ano nyo ba malala dito? Napatituluhan yung lupa. Ang lala, mga kababayan. Napatituluhan yung lupa na nireclaim. May titulo. May titulo, guys. So, ibig sabihin, dumaan to sa approval ng PRA. Sabi ni El Cruz TV. Hinahabol na raw sila ng PRA. Well, it doesn't matter kasi hindi mapapatituluhan yan nang walang approval ng PRA. Hindi, as of Bytes Unlimited, hindi siya binenta. Ang sabi, napatituluhan siya sa ilalim ng LGU ng Taguig. So, it is patrimonial property. Gobyerno. LGU ng Taguig ang may-ari. So, yun ang nangyari. No, hindi binili. It is under the sa ngayon yun ang pagkakaalam ko. Yun yung huli ko nabasa. Under siya ng it's a patrimonial property of the LGU of Taguig. Sa ilalim ng Taguig. So, well, again, mga babayan, kahit patrimonial property yan, kung sabihin ng DENR na, sige, benta nyo na. Di ba? Or let's say, pumirma someday ang presidente. Kasi presidente, pwede yan na i-declare na tawag dito na it is it's agricultural land that can be privatized. O di go. Sabi ni Adrian, eminent domain ba? Lahat naman ng reclamation is part of eminent domain. Lahat ng reclamation, hindi basta-basta yan napaprivatize. Kailangan ng ng executive order para ma-privatize. So yun. Ang weird lang kasi noon, mga babayan. Napatituluhan na siya under ng LGU ng Taguig. Kaya nga nakapag kaya nga na meron doon merong building doon na ang pangalan is Laguna Lakeshore Development something, parang ganun. Parang ganun. So, basta may napatayuan na nila ng parang building doon parang Laguna Lakeshore Development something. Oo. Yun lang ang problema dyan. Diba? Pero mga babayan, ang malalaho kasi dito, damay ba yung, of course, damay yung Mayor El Cruz. Damay yung Mayor dyan. Kasi kung siya yung, sa LGU ng Taguig na kapangalan, o di merong permission niya. Alam niya. Kaya nga nakakatawa yung sinabi ng PRA di ro nila inaprobahan. Imposible. May titulo na napatituluhan na nga Unless mali yung nabasa ko. Kung fake news yung nabasa ko. Pero alam ko may number na nga yan TCT number.
Under ng LGU. So, so yun. Maling-mali talaga to. At the very least, this is malversation of public funds. At the very least. Malversation of public funds. So, bakit malversation? Kasi ang budget ay dapat, according sa GAA, ang budget ay para sa flood control. Pero, ginamit siya sa reclamation. Hindi dapat ganun yun. Dapat, kung reclamation ng ang project, dapat ang nakasulat sa GAA, reclamation. So, at the very least, this is a malversation of public funds. Tapos, pag napatunayan pa na nag-benefit si Alan Peter dito sa 32 Taguig projects na to, na grossly anomalous and disguised as reclamation works. Kapag napatunayan pa na nagbenepisyo sa dyan at ang amount ay lalampas ng 50 million o di plunder, ganun yun. Ito yung ano dyan, ito yung balita dyan, tungkol dyan. Panoorin natin. Nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman sa mga umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig City. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispino Remulla sa Billionaire News Channel kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang daw sa mga posibleng imbestigahan ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng Laguna Lakeshore area sa C6 portion ng Taguig City noong 2018. Ito noong 2020, 2022 at 2025. Grabe, laki na kinuha ang lupa. Kapansin-pansin ang biglaang paglaki at pagdami ng umano'y reclaimed areas o yung mga lugar na tinambakan ng lupa sa paligid ng lawa. Ang coordinates ng mga ito swak sa mga flood control projects sa lugar base sa DPWH documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lakeshore. Ang halaga ng bawat package naglalaro sa 91.4 to 91.6 million pesos each para sa packages 1 to 5, 71.7 million pesos each para sa packages 6 to 8 at 94.5 million pesos naman para sa package 9. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, ito ang tumambad sa amin. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, kung makikita niyo itong malawak na lupain na ito ay parte ng di umano ay illegally reclaimed areas sa C6 portion ng Laguna Lakeshore area dito sa may Taguig City. Kung makikita niyo, malawak na lupain siya, itinambak na lupa doon sa may gilid ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, Wait lang take note. Kakabasa ko lang. Ang total land area niyan, mga babayan, is 84 hectares. Nung reclaimed land. Ang total niyan is 84 hectares. Laki! Ang laki, men! 84 hectares, guys. Asan na yun? May title sa to eh. Wait. Oh, ayan oh. Now illegally being entitled to private individuals through tax decks. So may nagbabayad ng tax deck ng taxes nito? So private, gusto nilang gawing private siya eventually. Grabe, ayan oh, 84 hectares oh. 84 hectares.
Tapos hinaharas ng mga tao dun yung PRA, Reclamation Authority. Grabe. Titled na siya eh. Kasi nagbabayad ng tax eh. Oh, tama. Nagta-tax deck na sila eh. So, ibig sabihin, titulo na to. May titulo na. Grabe, ang lala, no? Ang lala mo, Alan. Ang lala mo, Alan. Ang lala mo, Alan. Ang lala nyo dyan. Grabe kayo. Register ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatakda na magsagawa ng isang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga naturang proyekto. Kabilang ang iba pang alleged ghost at anomalous projects sa Taguig City na aabot umano sa mahigit 30. Maghahain daw ng sabpi ng Ombudsman sa DPWH at ilang private witnesses oras na ma-turn over na ng opisina ni Senator Lacson ang iba pang mga ebidensya at affidavits. Bagay na kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa BNC. Dagdag ni Lacson, nakatakda ring maghain ng cease and desist order ang DPWH sa iba pang slope protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakaraang linggo, dinipensahan ni Cayetano ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Laki. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakam kami ng mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Ayon kay Lacson, pinoproseso na ang Ha? That doesn't make sense, Alan Peter Cayetano. It doesn't make sense. Kung tubig yan, o di mas lalong walang magiging illegal settlers dyan. Kung tubig yan, edi walang magkakamkam na sindikato dyan. Kung tubig. Eh si Raulo kayo, nireclaim nyo, nilaganawa nyo yung lupa eh. Oh my God. Stupid. You're so stupid, Alan Peter Cayetano. Pinoprotektahan nyo yung lake. Pinoprotektahan namin yung lake. Paano? Tinambakan namin lupa. What the F? Seriously? Gusto namin protektahan ang Laguna Lake. Paano rin pinotektahan? Tinambakan namin ang lupa para di na siya lake. Galing! Poprotektahan namin yung Laguna Lake. Paano? Buburahin namin yung lake. Nakakainis, men. Nakakainis. Para Laguna na lang. Wala na lake, Laguna na lang. My God, ano pa naman to? Si Raulo, men. Sabi ni Efeni Saludes, amazing! Amazing! Diba? Paano mo ka naman protektahan ng Laguna Lake? Eh, di tanggalin mo yung lake, gawin mo siyang Laguna. Laguna development na lang siya. Ganda-ganda. Galing-galing mo, Alan. Nakakainis. Pinoprotektahan namin siya laban sa illegal settlers. Tubig yan eh. Paano magkakaroon ng squatter dyan? Tubig yan. Eh ngayon, nilagyan mo ng lupa. Malamang ngayon, magkakasquatter dyan. Nilagyan naman mo lupa eh. Nakakainis. Ano na may nabasa ko kanina? Si Alan Peter nagmana daw sa China. Nagre-reclaim ng lupa. Nakakainis. Diyos ko.
But again, mga kababayan, that's beyond the point. Ano ba yung purpose kung bakit hiningi yung budget? It doesn't matter kung yung budget ay kung yung reclamation ay para sa protection ng Laguna Lake, kung yung reclamation ay para pigilan ng illegal settlers, kung yung reclamation ay pigilan ng mga sindikato, kung ang reclamation ay para for the enjoyment of the citizens, it does not matter. Bakit? Yun ba yung nakasulat sa GAA? Yun ba ang purpose nung nakasulat sa GAA? Ano ang nakasulat sa GAA? Flood control. So bakit ginamit mo sa reclamation? Yun ngayon yan. Yun ngayon ang problema. Flood control ang nakasulat sa GAA. Tapos gagamitin mo sa reclamation, malversation of public funds. Parang kay Sara Duterte yan. Confidential funds, ginamit mo pambili ng medicines and groceries. Payment of rewards, groceries. What the F? Ba't hindi mo kinash? Ganun o yun, malversation yan. It doesn't matter. It doesn't matter kung ano man kung anong gusto niyang gawin diyan. Basta ang importante kung ano yung nakasulat sa batas. Ang nakasulat sa batas, flood control. Anong ginawa niya? Reclamation. Nasaan ang flood control sa reclamation? Buti sana kung yung reclamation may flood control eh. 'Di ba? Buti kung nakasulat sa GAA, reclamation works and flood control. Sige, may lulusot mo. Pwede. Kung flood control lang ang nakasulat, nga. Sorry. DA na protektahan ng lake. Ayon kay Lacson, pinoproseso na ang possible forfeiture ng illegally reclaimed areas na walang permit mula sa Philippine Reclamation Authority. Noong Hulyo, naglabas din ng pahayag ang PRA at sinabing walang approved reclamation activities sa paligid ng Laguna Lake. Kaya lahat daw ng reclamation operations dito ay maituturing na illegal at unauthorized. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinor. Ayan yung flood control, oh. Ayan yung riprap, eh. Ayan, oh. So, yung linya ng riprap, yan. Yung linya ng riprap, yun ang nireclaim nila. Hanggang doon sa parte ng riprap. Baka magdagdag pa sa flood yan eh. Baka dumagdag pa yan sa baha eh. Siyempre, mababaw na nga ang Laguna Lake, pinababaw mo palalo dahil naglagay ka ng lupa. Imagine niyo nakahiga imagine niyo yung bathtub. Bathtub ha. Puno yung bathtub. Pag bumasok kayo ng bathtub, di ba aapaw yung tubig? Ganun lang naman yun eh, volume. Di ba? Ganun naman mangyayari dito. Dahil tinabunan mo ng lupa, mas mataas ang porsyento, mas mataas ang posibilidad na mas tataas yung tubig. Lake yan eh. Hindi naman yan dagat, hindi naman yan ilog. Hindi gumagalaw ang tubig dyan. Lake yan. Stupid. So stupid. Protect the environment, BS ang pinagsasasabi nito ni Alan Peter Cayetano. Ilog. Lawa yan. Walang lalabasan ng tubig dyan. Ang lalabasan ng tubig niyan, mga kalsada na natin. Kaya kawawa yung mga nasa paligid ng Laguna Lake. Rizal, Laguna. Oh. My goodness. Stupid. Alan Peter Cayetano talaga. Pasig. Ano pa ba mga lugar na nakapaligid sa Laguna Lake? Yun nga, Taguig, Pasig,
Rizal, Laguna, syempre. Goodness, stupid eh. Yeah, Muntinlupa. Oh, mas lalong babaha. Talim Island, yung sa loob mismo. Sa Talim Island, sa loob mismo. Sabi ni Bonggacious. Pateros, yan. Laguna Lake, di ba ang Cavite? Sa bagay, pwede. Oh. Mga kababayan, anong gagawin mo sa ganyang kalaking lupa? Ano ka, magmumall of Asia dyan? Part 2? Ano ka ng tipaklong? It's BS, man. It's BS. Ang lala. Ang lala pala ng corruption ni Alan Peter, no? Tapos linis-linisan. Lower Bigutan. Oo, sa Lower Bigutan. Diyos ko, nakakairita ka, Alan Peter. Alam niyo si Alan Peter, siya eh, very nakaka-drain siya ng lakas. Nakaka-drain siya ng lakas eh. Siya yung tipo ng legislator na maiirita ka talaga sa kanya. Oo. He's the kind of person that you would love to hate. Oo, yung wala ka ibang emosyon mararamdaman sa kanya kundi inis. Diyos ko. Si Jelly Moss. DDS ako pero di ko binoto yung tarantadong yan. Umamin eh. Si sabi sa inyo may viewers tayo na DDS eh. Ano, si Jelly Moss. DDS ako pero di ko binoto yung tarantadong yan. Hindi pa ba sapat na pati Embo kinuha nila? Buhakaw sa lupa. Diyos ko, mang-aagaw ng lakas. Si Alan Peter, mang-aagaw ng lakas. Oo. Diyos ko. Goodness, Petra talaga. Oh. Kalmahan mo, Petra. Iba si Alan Peter eh. Iba eh. Nakakairita talaga siya. As in, nakakairita siya. Sobra. Siguro yung pagiging self-righteous na kasi nakakairita sa kanya. Oo. Minsan iniisip ko bakit ba nakakairita si Alan Peter kaya tano? Siguro nga dahil sa pagiging self-righteous niya, yung yung parang, mas mabait ako sa'yo, mas, di ba, parang, what the hell?